Hey, magandang gabi kababayan. Kababayan. Ito nga pala si Mascarado TV, News TV. So, ngayon tatalakayin natin guys, yung issue sa paglabas ng sama ng loob ni VP Sara Duterte. So, papakinggan natin kung ano nga yung naging dahilan. Yung pinakamainit na issue ngayon guys. So, alamin natin ang dahilan kung bakit nanggagalayti sa galit si Inday Sara Duterte. So, ito guys, courtesy nga pala sa UNTV. Nakita natin, napapanood kung ano nga ba talaga ang dahilan. Jed, ano ang naging dahilan bakit naglabas ng sama ng loob si VP Sara sa media? Yan ba ay dahil sa order na ililipat na ng Women's Correctional Facility ang kanyang Chief of Staff o may iba pa siyang binanggit na dahilan? O ano, baka yun ang dahilan or mayroon pang ibang dahilan guys maliban dun. Ito. Oo, Bernard, sinabi kasi na pasado alas 12 or alas 11 kagabi binasa itong order na ililipat na si Attorney Zuleika sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City. Kaya ito yung ikinasama ng loob ni VP Sara dahil naging biglaan itong paglalabas. Okay. Dahil pala naging biglaan. Walang this oras ng gabi. Dala ng sulat ba yun? Labas ng order at this Labas oras ng order. pa ng gabi. This oras ng gabi. Paglabas ng order at saka parang pambawastos yun eh. Sobrang ano na yan, paglabag sa karapatang tao at saka abuso sa kapangyarihan, di ba? Hindi na tama yan kahit sa normal lang na mga tao. Kahit normal lang na tao guys, ma-analyze agad yan, maintindihan agad yan, di ba? Grabing kababuyan na itong ginagawa ng administrasyong Marcos ngayon guys. Parang hindi na tama talaga. Ano masasabi nyo guys? Comment nyo lang sa baba dyan kung ano ba talaga. Ano ba? Tama ba talaga or mali or sobrang mali na, diba? Inilabas ang nasabing order mula sa HOR. Yan guys. Tingnan nyo. Hayop ng mga pulis yan. Ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang lumabas na order mula sa komite sa House of Representatives na nagsasabing ililipat si Attorney Zuleika Lopez mula sa Batasan Grounds patungong Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City. Ayon kay VP Duterte, Diba? Women's correction, doon pa talaga ililipat. Yung inililipat lang doon guys, pagkakalam ko lang, yung mga akusado, yung may mga kaso na talaga. Wala pa namang kaso, parang in-appoint lang yun na tawag doon. Contempt ba yun? Hindi naman siya criminal or may ginawang di ba? Parang lang siya, inakusahan lang siya, pero dapat hindi ganun yung proseso. May may due process pa yan guys bago mapunta doon. Grabe na to guys. Parang hindi na tama, di ba? Sobrang pang-abuso na sa kapangyarihan to. wala namang pasok ang Kamara tuwing araw ng Biyernes, kaya ipinagtataka niya ang nasabing special meeting at paglabas ng order kahit 10 oras na ng gabi. Hinahanap ko kanina. Sabi ko, where is this permission from the speaker? Na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. Paliwanag pa ng pangalawang Pangulo na bago ang nasabing meeting kailangan muna nito ng pahintulot sa Majority Speaker at kay House Speaker Martin Romualdez. Wala naman Diba, dapat lang, no? So yung ginawa nila guys, parang illegal, parang parang labag sa batas, di ba? Diba, dapat may pahintulot muna yan bago maglabas ng order, may di ba, permado ni si na ganyan. Pero wala, di ba? Agad-agad, di ba? Parang sa pilitan, no? So, sa tingin niyo mga kababayan, hindi naman tambalos-los yung itsura, sarap sampalin no? aniyang nakalagay na pahintulot sa nasabing order, kaya hindi ito maiko-konsiderang legal. And where is the rule that says Diba? kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? Kung ano lang, whatever pleases the speaker? Sa hiwalay Diba? Tama doon si VP Sara. Diba? Tama siya doon. Pinapanayam sa media kagabi, sinabi ni VP Sara na ayaw niyang muling aksayahin ang kanyang oras sa pagdalo sa mga hearing ng Wala namang mangyayari, di ba? Kahit dumalo pa siya doon sa hearing, di ba? Sagutin niya yung tanong o hindi. Hindi pa rin masosolusyonan yung problema doon. Ganun pa rin patuloy na, dadagdag pa yan. Lalaki pa yan lalo. Wala namang wala namang mangyayari dyan sa hearing na yan. Didiin lang yan sila ng didiin. Kasi
Wala, di ba? Yung plano nila, check na check na ni ano basang-basa na ni BP Sara. Ganun din naman, magsalita siya, ganun din, di na mapapakinggan yan, lalo lang ididiin siya doon. Kasi yun yung plano, diba? Matagal na nilang plano yan. Kamara hinggil sa paggasto sa pondo ng kanyang tanggapan. Kahit paani ang sinasabi ng ilang mambabatas na mas madaling matatapos ang pagdinig kung dadalo at sasagot siya sa kanilang mga katanungan. Lus, walang mangyayari. Kahit dumano pa siya dun, di ba? Yan na lang yung manggalaiti na lang yan sila sa galit, mag-overtake ba? Noong inimbitahan nila kami, noong October 18 was it? Umupo ako doon. Di ba? Nagantay ako ng tanong, hindi sila kahit isa, walang congressman na nagtanong sa akin. And because I felt na sayang yung oras ko na nakaupo doon, na walang nagtatanong sa akin, nagpaalam ako ng maayos, pinayagan ako ng maayos, nagpapasalamat ako na umalis. Sinabi rin ng Vice Presidente na ayaw niyang sagutin ang mga tanong mula sa mga kongresista na aniyay hindi naman malilinis at sangkot sa mga katiwalian at iba pang kaso. Pero tama yon, hindi talaga. Di ba? Ano ka maniniwala doon na isa doon sa mga nagtatanong is convicted, di ba? May kasong child abuse pa. Di ba? Dapat siya muna yung unang BTC siya muna yung unang pag-usapan dyan, siya muna yung upo. Ako umaattend sa hearings. Why? Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case on record in a court case? Why would I answer to a member convicted of child abuse taking Yun ang sinasabi ko, diba? Yung kaharap mo mas madungis pa sa'yo. children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila? Diba? Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case? So why Bayaran niyo muna yung utang yun. Laki pala, 9 million would I answer to them? Why would I answer to a member of the House of Representatives na ang tatay niya mismo na may screen cap ako, nagsasorry sa ginagawa ng anak niya? Nilinaw rin ni VP Sara na ang kanyang pananatili sa opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte ay upang samahan ang mga opisyal ng OVP na pinatawan ng contempt at para rin sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama na yan. Naglaban mo anong tawag. Kasi, gano'n gigipitin ka ng gigipitin kahit anong gawin mo dyan. Kasi nasa kapangyarihan pa sila, mga ungas na yan. Walang mangyayari. Mas mabuti pa, iwas na lang muna hanggat maaari, di ba? Kasi, di ba, nasa kanila yung kapangyarihan. Wala kang magagawa dyan kahit pagtanggol mo pa yung sarili mo. Wala kang magawa, pagtanggol na lang talaga yung sarili mo. Tapos, hanapan ka lang ng butas yan para gamitin din sa'yo. Magkamali ka lang ng, di ba? Parang dito nga, parang may sobrang galit ni Inday Sara. Pero hindi maiwasan magsalita ng di maganda, di ba? Parang normal lang naman sa isang tao niya, pero siguro sa ibang tao, di ba? Bakit? Tama yung impact dahil below the belt din minsan Medyo may mali sa sinabi niya dahil parang parang tawag nun, parang self-defense na parang reverse pa. Once na may mangyari sa kanya, alam na kung sino yung ungasala rin. Alam na nila kung sino yung hahabulin, di ba? Kung may mangyaring masama kay Inday Sara. Bernard, ngayon nga kasama si VP Sara dito sa St. Luke's Hospital ni Attorney Lopez bilang wala rin kamag-anak na makakasama si Attorney Lopez nang dalhin nga siya kaninang madaling araw sa ospital. Pero ayon kay VP, hirap silang makausap si Attorney Lopez dahil nga siguro sa traumang natamo nito sa mga pangyayari at sinabi. Sino ba naman hindi matutroma dyan? Wala sa hulog yung mga hindi matutroma dyan. Sobra yung panggigipit, ang abuso sa kapangyarihan na ginawa nila, guys. Sino bang hindi matatakot dyan? Parang threat na yan kay Lopez Tapos mga bastos pa itong mga pulis na to. Kahit may karamdaman yung isang tao, pinapipilitan pa nilang pipilitan nilang i-detain din. Dadalhin dun sa grabe. Sobra na. Tama guys, mamulat na kayo, yung mga hindi pa mulat dyan, gumising na kayo guys kung ano yung nangyayari dito sa administrasyong Marcos. Isa rin ako sa na-scam dito, isa rin ako naniwala dyan sa 20 pesos na bigas na yan, putang inang yan. Kahit kailan di nga bumaba, di nga nag-21. Sabi rin ni VP na nakausap naman nila
yung mga kamag-anak ni Attorney Lopez over the phone kanina. Bernard? Jed, may mga iba ba bang specifics na sinabi si BP Sara na sa tingin niya ay sobra naman o may na-violate sa karapatan ng Chief of Staff niya? Tungkol nga dyan, Bernard, binigyang diin ni VP na hindi naman kriminal si Attorney Zuleika o isang drug lord. Isa lang itong empleyado Oo, hindi naman siya criminal or drug lord para i-detain doon sa... Grabe yun, sobra. Kasi over na yan, guys. na nagpa siyang makipag-cooperate doon sa ginagawang pagdinig ng Kamara kaugnay doon sa paggastos ng pondo ng OVP. Sinabi din ni VP Sara na itong si Attorney Lopez ay sumunod lang din sa desisyon ng Kamara na i-detain siya. Pero yun nga, paliwanag ni VP na Correctional yung facility. ginagawa sa kanila mula pa lang doon sa detention facility ay tila parang isang kriminal umano yung binabantayan nila, at sa sobrang dami ng police manpower ay tila nag-aaksaya lang din sila ng manpower. Para nga sa sinasabi ni VP na inosenteng kawani ng gobyerno, nagpasya lang na makipag-cooperate doon sa pagdinig ng Kamara. Bernard? Dahil sa nangyari na yan, Jed, may nabanggit ba si BP Sara na meron ba silang legal plan dahil dyan sa nangyari na yan? Sa katunayan, Bernard, wala pang malinaw na planong nabanggit si Vice President Duterte kaugnay nga dun sa plano nilang legal doon sa nangyari dito kay Attorney Zuleika. Pero naniniwala si VP na hindi titigil yung mga panggigipit sa Office of the Vice President maging dun Di talaga yung titigil hanggat hindi nila napapabagsak sa Inday Sara. Kasi alam na predicted na may malaking chance talaga na maging presidente siya sa 2028. No? Dahil diba, scam yung mga tao ngayon. Akala natin yung unity team magiging patagumpay na tandem nila. Marcos Duterte ngayong 2024 ngayong administrasyon. Pero anong nangyari, guys? Yung akala nating totoo, kahit doon pa lang sa bigas, makapaisip ka na lang imposible talaga yun Pero naging posible yun, doon talaga ako bibilip na may isang salita siya sa mga empleyado ng OVP dahil pilit silang naghahanap umano ng mga maaaring ebidensya na magagamit laban kay VP. Pero nabanggit ni VP Sara na may mga abogado sila na nag-handle o nag-aaral dito sa mga nangyayari. Kaya isa yan siguro sa aabangan natin sa mga susunod na araw, Bernard. Last na lang, Jed, na tanong. Natanong ba sa kanya o sinugot ba ng pangalawang Pangulo yung panawagan ng iba na pumunta na lang siya sa Quadcom at sagutin ang mga paratang sa kanya para matapos na ang issue na ito? O naniniwala ba siya na matatapos ng issue na ito sa pagharap niya at pagsasalitaan niya sa Quadcom? Yan, wala pa rin mangyayari kahit magpumunta siya doon sa Quadcom, diba? Kasi kung talagang totoo yun, edi sana hinabol na siya ng COA, diba? Inaresto na siya, inanuhan ng ebidensya na sakto yung paratang sa kanya, edi wala naman wala namang nangyayari, diba? Wala namang nag-imbestiga, wala namang nag-ano sa kanya, kasi hindi totoo. Aksaya lang talaga siya ng oras doon, pipistahan lang siya doon sa Quadcom. Buti na lang, iwas na lang sa mga ganyang, na sila mag-overthink, at least safe ka, kasi kung may kasalanan niya talaga, imbestigahan ka, bullying ka ng mga yan, ginigipit na lang nila para mag-init, para, diba? Para magalit. Sa katunayan, Bernard, isa nga yan sa tanong na ibinabato ng media paulit-ulit kay VP na kung dadalo ba siya sa pagdinig o kaya sasagutin niya na yung mga tanong ng mga kongresista sa kanya. Pero sa pinakahuling panayam sa kanya kaninang umaga sa St. Luke's Hospital, binanggit niya na pinayuhan o nagsuggest na sa kanya yung abogado niya na humarap na sa pagdinig sa Kamara at sagutin yung mga katanungang ibinabato sa kanya dahil may mga sagot naman silang nakahanda para rito. Pero pinanghawakan pa rin ng ikalawang Pangulo yung prinsipyo. Siguro, haharap sila pag yung handa na, yung pinaparatang sa kanila is meron na silang sapat na isasagot. Kasi sa ngayon magulo di pa mahanap lang siguro yun ng tiyempo, guys, para bumelo. Yun na hindi siya sasagot doon sa mga kongresista or doon sa mga sinasabi nitong ikalawang Pangulo na taong sa tingin niya ay hindi inosente. At pinaliwanag niya din kahapon sa meeting kasama ang media na inaantay niya pa na maitulak itong pagdinig na ginagawa ng Kamara kasi sa tingin niya kulang pa yung mga inilalatag. Kaya ayaw niya pang magsalita o sagutin nga yung mga katanungang ibinibigay sa kanya. Pero nilinaw ni VP Duterte na gusto niya nang
sanang matapos ito yung sinasabing pagdinig ng Kamara para makabalik na rin sila ng maayos sa trabaho sa Office of the Vice President. At Panghuli Bernard, siguro maidagdag ko na din na binigyang diin ni VP Duterte kagabi na naniniwala siya na hindi magtitigil yung ganitong mga nangyayari o kaya mga pang-aakusa or mga ibinabato sa kanya hanggang sa 2028 elections dahil nga naniniwala siya or sinabi sa kanya nang bumisita siya kay former Senate President Manny Villar na number 1 kasi o nakikitang number 1 si VP sa presidential elections kaya yun, hindi magtitigil itong mga paninirang ibinabato kay Vice President Sara Duterte hanggang matapos na siguro ang presidential election. Bernard. Alright. Ayun guys, diba? Narinig na natin yung balita sa nangyari kay Atty. Lopez. 10 oras ng gabi, order is inisyo yung order 10 oras ng gabi. Papuso na yun sa nangyari. Hindi yun yung punto dun. Dapat, di ba, yung order na yun, dapat is may abiso or may pirma nang galing sa kataas-taasan. Pero wala dun, walang nakasada dun, walang nilagay dun na pinirmahan ni taas na official ng gobyerno na ganyan, yan ito, ilipat si ganyan. Wala eh. Kaya, yun hindi magagalit dun. May mga comment kayo, may mga hinaing din kayo na gusto nyo sabihin. May comment lang din nyo sa baba. Ano ba yung tama? Ano ba yung mali? Tama, gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba guys. Isa-shoutout ko kayo sa susunod nating mga video. So, dito lang tayo guys. God bless sa inyo lahat. Paglaban natin yung tama at labanan natin yung mali.